Kasama natin ngayon si Sir Bobby. Isa siya sa mga tour guide na po pwede ninyong ma-hire dito papunta sa Tinawan. Ano po yung cost nung 200 per head? 200 peso per head. Ayan. Me and Basha, first time. Kaya hindi natin alam at magkaiba yung ano kasi nung pumunta tayo the last time dito. Grabe. So nandito na tayo sa pinaka starting point ng pag-hike natin papasok ng Tibag Waterfalls. So last time na pumunta ako dito rin kami nag-park ng mga motosiklo namin. So galing tayo doon sa unang destination natin, sa unang parking area natin ng 9:50. So nakarating tayo dito ng around 10:25. So mahaba pang lakad to guys. Okay, sa bahagi na to naman ay medyo madulas yung ating dinadaanan. Kaya medyo dapat tayo dahan-dahan lang. So ngayon lang natin nakasama to sa mga trail natin si Kuya. Habi ni Basha. Ayun si Basha sa likuran. Araw pa lang handa na akong bumiyahe. Sa daan man o bundok, ikaw ang nasa isip. Punang ilog na tatawirin natin. Dito tayo sa side. Medyo umaagos dito banda at medyo madulas yung mga bato. So kailangan dahan-dahan. Dahil baka tayo matumba. Madulas to dito banda. Ito yung ikalawang ilog na madadaanan natin papunta ng Tibag Waterfalls. Kaya maliban dito, meron pa tayo isang madadaanan. So kapag aakit kayo ng mga ganitong lugar, kailangan may konting pasensya at talagang dahan-dahan lang sa bawat takbang. Madulas. Okay. So dahan lang. Okay. Yo, kung minsan parang gulong ng buhay, paikot-ikot pero huwag kang bibitaw. Ako'y nandito para sabayan ka. Dala ko'y kwento ng pagbangon at pag-asa. Hindi mo kailangan maging matatag, mag-isa. Hawak kamay, tuloy lang sa laban. Sa bawat tibok ng puso't pananampalataya, ikaw ang dahilan kung ba't ako'y tumatahak pa. Kahit di mo masabi ang bigat ng puso, daw unawaan ko ramdam pong iyak mo. Ako'y lalapit, hindi lalayo, dahil ang lakas ko'y para sa'yo. Lakbay ni Kuya Rods, kwento na Ikalawang ilog. Ayan. Dito tayo dadaan sa kanan. Okay? Ayun yung isang daan. So dito tayo dadaan sa isang iskinita sa kanan na may nakalagay na no trespassing. Tara. ikaw ang dahilan kung ba't ako ay lumalaban pa. Kaya kung napapagod ka, huwag mong kalimutan na may isang
pitcher plant. Dami. Ito yung mga halaman na bibihira nating makita sa Kapatagan. So makikita natin ito dito sa mga gilid na ng mga kagubatan. Ito yung tinatawag nating pitcher plant na napakahalaga sa ecosystem din natin. So nabubuhay yan dahil sa mga insekto na pumapasok doon sa loob niya at doon namamatay. At yun ang nagiging pagkain ng halamang yun. Yan, kunting kaalaman. Hindi talaga natin maitatanggi na dito sa Palawan, napakayaman talaga ng kalikasan natin. Hindi lang sa mga dagat natin, sa mga ilog natin, maging dito sa mga kabundukan na kung saan talagang ma-appreciate mo pa yung lugar at makikita mo pa yung mga halaman na bibihira natin makita sa mga lungsod. Na dito ay literal na nabubuhay sila sa wild. So, bago tayo makarating sa waterfalls, kaya nandito na tayo. Sa ilog lang naman ito, hindi ka pala dito guys. Ayaw mo maligaw. Gusto ko nga may pakita sa inyo. Bayin mo yun. Napakaganda guys. Ito naman. Enjoy guys. Babat ko na. Babat na. Markings lang. Gusto natin ito. Yan na nagsalita ko. Kanina, paano yung dastos na ito? Guys! Dalawang oras na kami naglalakad. Basta, first time ka na. Yung mga kasama ko, laban lang. Yan yung hinahanap natin na trucks para matunto natin yung puntahan natin. Okay, sa bahaging ito yung lugar na medyo makitid na yung dinadaanan natin. Pero kung mapapansin niyo, may mga white markings na makikita sa mga puno kung saan ito yung palatandaan o daan papunta dito sa Tibag Waterfalls. Ito ang daan, medyo makitid na. So medyo nakakahingal na to kasi may bahagi na paakyat. Pero hindi naman ganun talaga kataas. Pababa na tayo. Okay. Sabi, medyo makakaramdam ka ng pagod lalo pag hindi ka talaga umakyat padala sa bundok. So ito talaga yung may mararanasan mo. Hindi mo matatawaran yung pagod kapag bibihira kang gumawa ng mga ganito activity. Pero alam ko na pagdating natin doon, sulit naman. Sulit na magpunta natin.
Magpapabad muna tayo ng mga ilang sandali bago tayo magpatuloy sa paglalakad natin dahil kung mapapansin niyo namumula yung mukha ko, di ba? At ito, bibihira ko kasing gawin yung mga ganitong trail. Kaya natural talaga na mabilis ako mapagod. Lalong-lalo na mahigit 2 oras kami naglalakad papunta dito sa Tibag Waterfalls. Pero kahit gano'n kalayo yung nilakad natin, sigurado ko na kapag napanood niyo yung video nito hanggang sa huli ay may ibsan yung pagod niyo dahil sa napakagandang lugar na pupuntahan natin. Pero sa ngayon, enjoy muna natin yung tubig, napakalamig. Pampatanggal lang ng pagod, matanggal yung hingal natin, mapalitan yung init ng katawan natin dahil talagang super nakakapagod talaga. Lalo na tulad sinabi ko, hindi talaga natin ito ginagawa madalas. Ayan. At hindi tayo prepared dahil kagabi lang natin nalaman na akit tayo dito. Ay, sarap. Okay guys, let's proceed tayo sa ating lakbay. At ito yung sinasabi ko sa inyo na may mga ilang markings na makikita nyo dito sa lugar. Yan pala talaga ang daan. So dito tayo. Medyo ito matarik na ng konti. Alam ko ito yung mataas na bahagi na akit natin. Okay. Ayun na yan. Lasad. Si Basha. Walang kaarte-arte. Lahat kinakaya. Ito yung isa sa mga palampagdaan natin. Yung maliit usapan na ito. Dahil ito yung maliit usapan na madadaanan natin. Pakit sa Tibag. Nakikita nyo na ba? Nakikita mo na yung baba? Ayun o! Malapit na tayo! Malapit na tayo guys. Ito yung lakad na kahit sobrang layo talagang magiging worth it dahil makikita mo na yung gusto mong makita. Worth it! So dito pala tayo sa ibaba. Akit naman tayo dito sa ibaba. Grabe. Ito na. Malapit na tayo mga ka-journey. Napakaganda ng waterfalls na yun. Super ganda. Talagang Ito na guys. malakas yung bukso ng tubig. Woo! Kita nyo to. Nandito pala tayo sa baba. Pero kahit pagod.
Okay. Nandito na tayo sa first station ng waterfalls. Saan? Aakyatin natin yung pinakatuktok niya. Dahil doon talaga tayo mag-stay. Sa ngayon, dito pa tayo sa ibaba. Ito yung waterfalls. Maganda, di ba? Akyat tayo sa itaas. Medyo malapit-lapit na rin tayo dito. Okay. Medyo ano yung trail dito, ha. So pinaka the best dito, bago kayo umakyat sa taas, kunting pahinga sa ibaba para hindi kayo ganong mapagod. Dahil sa bahagi na to, ito na yung lugar kung saan medyo matarik na at paakyat na yung lalakaran natin. Ha? Yeah. Pili dito. Meron tayong mga kababayan pala dito. Napakaganda guys, tingnan nyo naman. Super. Ayan o. Ayan na. Ito na yung waterfalls. And kung gusto nyo, doon kayo sa taas. Hindi ko makita. Nakaabot na tayo dito. Sulit yung pagod. Kahit sobrang layo ng nilakad natin. Dahil nga hindi makapasok yung motor natin, kaya napilitan tayo maklagaan. Ayan o. Pero ito nyo naman. Kitang-kita mo yung bakungan. Napakaganda. Woo! Ganda. Sobrang ganda. Sobrang pagod guys, pero sulit naman yung lakad namin. Araw pa lang handa na akong bumiyahe. Sa daan man o bundok, ikaw ang nasa isip. Bit-bit ko ang ngiti, dala ko'y pag-asa. Dahil alam kong kailangan mo ng lakas. Umakyat ako sa taas ng ulap, tawid sa karagatan kahit saan pa man. Ang bawat hakbang kahit minsang mabigat, ginagawa ko dahil alam kong ikaw ay nararapat. Lakbay ni Kuya Rods, kwento ng pag-asa. Sa bawat hakbang, dalay tibay at ginhawa. Kung pinanghihinaan ka ng loob ngayon, lakbay na Pag gusto nyo maranasan to, napakalapit lang dito sa Puerto Princesa. Kaya kung pwede ninyo puntahan. sa bawat daan na lubak at madilim, iniisip ko ang ngiti mong kay ganda. Kaya kahit mapagod man ang katawan, patuloy pa rin ako para sa'yo, kaibigan. Yo, kung minsan parang gulong ng buhay, paikot-ikot pero huwag kang bibitaw. Ako'y nandito para sabayan ka. Dala ko'y kwento ng pagbangon at pag-asa. Hindi mo kailangan maging matatag, mag-isa. Hawak kamay, tuloy lang sa laban. Sa bawat tibok ng puso't pananampalataya, ikaw ang dahilan kung ba't ako'y tumatahak pa. Kahit di mo masabi ang bigat ng puso, doon
ito yung unang pagkakataon na makarating tayo sa lugar na ito. Kaya masasabi ko sa inyo na kapag sa unang dating ninyo, masasabi natin na babalik-balikan natin yung lugar na ito dahil napakaganda talaga. Ito kasi sa atin sa Palawan, napakaraming magagandang spot, napakaraming magagandang mga tourist destination na hindi natin nararating o hindi pa na-discover ng karamihan, lalo na ng mga bisita natin at ng mga turista natin dito sa Palawan. So dito sa Puerto Princesa, isa ito sa masasabi kong napakalaking potensyal na mabisita, lalong-lalo na ng mga turista natin na may hilig sa mga ganitong activity.